Brother Jun? Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Halika, aking Ama. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Bago tayo manalangin, ating buksan ang banal na kasulatan. Sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 2. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, kami ay muling nagpapasalamat na laging nagtitiwala at nagpupuri sa iyo, sa iyong mga kabutihan, sa iyong kadakilaang ipinagkakaloob sa amin, sa mga proteksyon, sa kagalingan, sa lahat-lahat ng anumang natatanggap namin, amin kang pinapasalamatan. Alahanin mo ang gawain ito na ikaw ang hiniling namin na kumilos, manguna, at mangusap sa bawat isa. At hipuin mo ang bawat puso namin na maging handa sa iyong mga salitang aming maririnig. Salamat, Lord. Lalangin namin ito at hinihiling sa tanging pangalan ni Lord Jesus Christ. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y malayan makaupo. Praise God. Atin ipagpapatuloy yung napag-aralan natin nung nakaraan tungkol sa tunay na iglesia ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga nakaraan, sa dinami-dami ng mga iglesia, ng mga reliyon, ng mga denominasyon, ang mga tao ay lito na rin. Hindi alam kung saan pupunta, at hindi alam kung sino ang totoo dahil halos pare-pareho ang mga ginagawa. Yes. Kung tayo nagkakatipon din ang lahat ng mga reliyon. Kung tayo ay nagpupuri rin ang lahat ng mga reliyon. Amen. Kung tayo ay sumasamba rin ang lahat ng mga reliyon. Yes. Right. At kung tayo ay nang-aawitan, ganun din naman ang ginagawa ng mga ibang mga grupo Right. at mga reliyon. Kaya, ang iba tuloy, sasabihin, pare-pareho lang naman yan eh. Basta ang mahalaga, kilala ko ang Diyos. Yes. Diba? Yun ang mga sinasabi at naririnig natin sa mga taong hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Amen. Kaya, salamat sa ating Panginoon, meron siyang mensaheng ipinadala Yes. sa pamamagitan ng ating propeta para ipahayag sa mga pinili ng Diyos, hindi pinili, para ipaalam sa kanila at ipakita kung sino ba ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng mensaheng ipinahayag sa atin, doon natin makikita at malalaman, ito pala ang katunayan at katibayan na ito'y tunay na iglesia ng ating Panginoon. Kaya yung mensahe ng ating propeta na 5 definitely identification of the true living Church of God. So, doon natin makikita sa pamagitan ng mensaheng ito, yung 5 pagkakilanlan
para makita natin yung tunay na iglesia ng ating Panginoon. Kasi halos pare-pareho nga eh. Kaya kailangan may pagkakilanlan na ibinigay ang ating Panginoon para makita natin. Ito ba ang tunay na reliyon? Marami sila. Ito ba ang tunay na reliyon na magagaling ang mga ngaral? Ito ba ang tunay na iglesia ng ating Panginoon? Sa pangalan na makikita? Ito ba ang iglesia ng Panginoon na mababait na tao? Kaya sasama ako diyan. Yun ba ang mga batayan ng ating Panginoon? So ating tingnan sa mensahe ng ating Panginoon kung ano ang 5 pagkakilanlan para makita natin ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Kung hindi man natin ito matapos, muli nating ipagpapatuloy. So, dito tayo magsimula sa mensahe ng 5 definitely, yung sa 60-09-11, evening, number 30, paragraph 13. What is the church? Kasi ito, 5 katanungan yan ng ating propeta. Para sa pamagitan ng tanong na yan, magkakaroon tayo ng idea kung ano yung tunay na iglesia ng ating Panginoon. Amen. Right. Kaya unang tanong, what is the church? Yan yung una nating pinag-aralan, kung ano ba yung iglesia. Who set it up? Sino ba yung nagtatag nito? Kasi maraming nagtatatag ngayon ng reliyon ng iglesia. Right. What is the message? Ano yung mensahe ng iglesyang yan? Ng mga grupo na yan? At ng kagaya natin? Ano ang mensahe? How do we become a member of it? Paano naman tayo magiging membro ng iglesyang yun? Yung tunay ang tinutukoy dito. And can we get to heaven without being a member of it? Pwede ba tayong, can we get to heaven na mapunta sa kalangitan kung wala tayo doon sa iglesia ng tunay na iglesia ng ating Panginoon? Ipinahayag sa atin nung nakaraan na at ipinaliwanag kung ano ang iglesia. Yun yung unang tanong na ating pag-uusapan. Kaya ano ang sabi dito sa mensahe? Muli, iduktong ko lang to sa paliwanag ng ating propeta nung nakaraan nating napag-aralan. Therefore, the church is not an organization. Ang tinutukoy yung mga reliyon at denomination. Hindi yun ang iglesia ng ating Panginoon. Amen. Yun ang sabi ng mensahe. At yun ang ating paniniwalaan. Sa mga pinili ng Diyos, paniniwalaan nila yan. Liban na lang sa labas. Kasi may mga reliyon sila. At ang kanilang pinaniniwalaan na ang iglesia ng Panginoon ay ang kanilang reliyon. Pero sa mensahe, ang unang pagkakilanlan, therefore, the church not an organization. Hindi ito isang reliyon. Hindi ito isang denominasyon. The church is not a gathering of people. Hindi rin ito yung mga taong nagsama-sama. Pagkaya nung ginagawa nito, ito na yung iglesia. Hindi na naman tayo nagsasama-sama. Hindi yan ang dahilan para matawag tayong iglesia ng ating Panginoon o tunay na iglesia dahil lang nagsama-sama ang mga tao. Ang lahat ng reliyon ay nagsasama-sama. Right. The church, ito ang church. The church is the people of God that's been called out of the world. Amen. Ano yung iglesia? Yun daw, ang iglesia ay tinawag ng Diyos, tao ng Diyos na tinawag palabas saan? Sa sanglibutan. Amen. That's right. Why? Bakit siya tinawag? To serve in another kingdom. Amen. Para ano daw? Maglingkod sa ibang kaharian. Right. Hallelujah. Bakit? Kasi sa panahon ng Israelita, noong sila ay naroon sa Ehipto,
kaharian ng Ehipto. Sila ay naglilingkod sa mga Ehipto. Right. Kanila itong pinaglilingkuran. At wala silang kalayaang maglingkod sa Diyos. Dahil alipin sila ng Ehipto. Amen. Wala silang magagawa kundi sundin ang anumang inuutos sa kanila dahil naroon sila sa kaharian ng mga Ehipto. At para makapaglingkod sila sa ating Panginoong Diyos, inilabas sila ng Diyos Amen. sa Ehipto. Para ano? Para sila'y makapaglingkod sa Diyos. Right. Kaya, ang dahilan, ang paraan para hindi na nila mapaglingkuran ang mga Ehipto ay kailangang mailabas sila roon. That's right. Amen. At the same sa ating panahon, tayo ay naglilingkod noon, yung binasa natin kanina. Nung unang panahon, nung una nating nilakaran. Ano yun? Sanglibutan. At akala natin dahil kahit kilala natin ang Diyos, okay na. Basta tayo kilala natin ang Diyos. Yes. Pero ang hindi alam ng mga tao ay naglilingkod pala sila sa kaharian ng Diablo. Ang lahat ng mga tao na nasa mundo ngayon na hindi nakakilala sa ating Panginoon ay naglilingkod sa kaharian ng Diablo. Kaya nga may sinabi ang ating Panginoon na si Lord Jesus Christ na ang lahat ng mga nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya nung tayo noon ay hindi pa inilabas ng ating Panginoon sa sanglibutan, Amen. tayo'y talaga'y nagkakasala. Right. At wala tayong magagawang hindi gawin iyon. Amen. Sapagkat alipin tayo ng kaharian ng Diablo. Right. At ang ginawa ng Diyos, tayo ay inilabas doon. Amen. Kaya nga sabi, ang iglesia ay tinawag na tao ng Diyos na inilabas mula sa sanglibutan Amen. para maglingkod sa ibang kaharian. Right. Glory. Tayo naglilingkod noon sa kaharian ng Diablo. At kung anong sabi ng Diablo, ginagawa natin yun. Right. Wala tayong magagawa kundi gawin talaga natin yun sapagkat ang naroon tayo sa nasasakupan niyang kaharian. Right. Kaya naman ang Diyos ay inilabas ang tao ng Diyos. Amen. Tayo ay tao ng Diyos na naroon sa sanglibutan. Right. Nais niyang ilabas ang kanyang tao. Kagaya ng ginawa niya sa Israel. Kaya tayo ay nung ilabas, tinawag tayong iglesia. Yung paliwanag nung nakaraan. Amen. Yun ang iglesia. Ang tawag, come out, called out. Next. Tingnan nyo. But, this is the devil's word. Amen. Itong mundong ito ay mundo ng mga demonyo. Right. Why? That's the reason you got fighting. Yun ang dahilan kung bakit may patayan, ay may awayan, and war at digmaan, and troubles, may kaguluhan, atomic bombs, o yung nangyayari ngayon sa gera, and murders, patayan. Araw-araw yan nagaganap. Walang hinto yan. Why? Dahil ang dahilan, ito ay mundo ng demonyo. Amen. At ang mga tao ay susunod lang sa mundo ng mga demonyo. Right. Kaharian nila to eh. Naalala niyo si Lord Jesus Christ nung nasa tuktok ng bundok? Sinabi ni Satanas sa kanya, kita mo yung mga kaharian na yan? Yung mga gusali na yan na nagagandahan? Iibibigay ko sa iyo. Kung sasamba ka sa akin. Right. Tingnan nyo, inaangkin ni Satanas ang mundong ito. At inaalok kay Lord Jesus Christ. Kaya lang, para ibigay sa kanya, sambahin siya.
At the same, ang mga tao hindi nila alam na ang tao'y sumasamba sa dyablo habang sinusunod nila ang kagustuhan ng dyablo. Gusto nila yung kalayawan o binigay sa kanila na siyang nagiging dahilan para sambahin nila ang dyablo. Kaya, alam ni Lord na hindi sa dyablo ang mundong ito, kanya to, inangkin lang niya, pero balang araw, babawiin ito ni Lord Yes. Jesus Christ. Amen. Glory. Yung kagayang ipinahayag sa atin ng ating pastor sa millennium. Right. Amen. Babawiin ito, susunugin ang lahat ng mga kalayawang sumisira sa mga tao. Yes. Amen. Right. Para bawiin ito ng Diyos. Ibigay sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen. Right. Kaya nga mapalad, sabi ni Lord, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang mundo. Ang lupa. Ang mundo. Atin ito eh. Ang mundong ito, hindi kay Diablo to, kay Lord Jesus Christ ito, sa Amen. Diyos ito, at ipamamana sa mga anak ng Diyos. Kaya huwag kayong malungkot kung hindi kapirasong paso wala kayong sariling pag-aari. Ang nagmamayari, mga milyonary sa Forbes Park, Ordaneta Village, Pellier Village, Alabang Village, ang lalaki niyan. Pero atin yan eh. That's right. Kaya lang, aalisin muna sila rito. Right. Parang yung squatter na yung mayaman, pag gusto niya nang kunin yung pag-aari niya, ang daming squatter, anong gagawin? Diba, i-demolish niya. Kanya yun eh. May karapatan siyang i-demolish yun eh. Right. Walang karapatan yung mga squatter eh. Right. At meron siyang titulo na kanya yun. Right. Amen. Kasi man Diyos. Amen. Hallelujah. May titulo ang Diyos na ang pag-aari niya ang mundong ito. Glory. At ipamamana sa mga anak niya. Right. Amen. Puri ng Diyos. Hallelujah. Kaya hindi katakataka and everything, sabi. Kung nangyayari yung mga bagay na yan, because it's the devil's word and controlled by the devil. Itong mundong ito, kontrolado ng Diablo. That's right. Kaya hindi maiwasan ang magnakaw, pumatay, magwasak, manira, lahat ng mga kagustuhan ng Diablo, gagawin niya. Yung blood control na nakawin, balita yan. Hindi lang milyon yung ninanakaw ngayon, bilyon na. Right. Nag-uusapan. Nasabi nga ng isang senador, yung trilyon na budget sa flood control na nawala, pwede na raw magkaroon ng istigi 1 milyon tayo. Kahit di na lang 1 milyon, 100,000, siguro tuwan-tuwa na yung mga tao. Diba? Pero walang napakinabangan. Kaya puri ng Diyos. Amen. Glory. Hindi alam ng tao na bakit nangyari ang mga bagay na yun. Dahil ito ay mundo ng mga demonyo. Yes. At kontrolado ito ng demonyo. Yes. Right. Kaya yung mga kagaya ni Putin, ni Trump, na nag-uusap kunwari, no. Kapayapaan, no. Right. Pag-uusap lang yun. Pero ang katotohanan, gera uli yun. Right. Paghahanda yun Yes. sa ikatlong digmaan Amen. na darating sa mundong ito. Kaya, but, ano sabi? But you're not of this world. Amen. Yung mga tinawag, hindi na ito ang ating mundo. You're in the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Tayo ngayon, dahil inilabas na tayo sa sanglibutan ito, bagamat tayo ay narito sa sanglibutan, ngunit hindi ito ang ating kaharian. That's right. Glory. Ang kaharian natin ngayon ay ang kaharian ng Diyos. Yes. Hallelujah. Na ang Diyos ang naghahari sa atin. Amen. Glory. At tayo ngayon ay naglilingkod sa Kanya. Amen. Hindi na tayo naglilingkod kay Satanas. Right. Hallelujah. Dahil inalis na tayo roon. Glory. Yun ang pagkakilanlan sa tunay na iglesia ng Diyos. Amen. Glory. Sapagkat maraming mga iglesia na kahit sinasabi nila sila ang iglesia ng ating Panginoon, pero sila'y patuloy na nasa sanglibutan. Amen.
Kagaya ng kay sino ba yung kasama ni Moises na lumabas? Si Kore at si Dotan? Datan? Sumama lang yung lumabas dahil no choice na siya. Merong sa Ehipto may salot. Kaya nung nagkakasalot at alam niyang hindi na magandang lagay ng ito, kasi ang sarap ng buhay niya sa ito sumama na lang siya palabas. Ngunit hindi siya kasama talagang tinawag ng Diyos. Dahil ang tunay na tinawag ng Diyos, yung bayan lamang ng Diyos. Right, Lord. The same. Maraming nagsabing sila ang iglesia ng ating Panginoon, lumabas sila sa sanglibutan, wala ang bisyo. Pero naroon pa rin ang hinahanap nila ang sanglibutan. Yes. Sure. Nais pa rin nilang bumalik sa sanglibutan. Right. Ganun yung ginagawa ng mga Israelita. Naalala pa rin nila yung Espiritu. buhay nila sa Ehipto. The same ang mga, kunyari, iglesia ng ating Panginoon. Tingnan niyo yung mga kasuotan. Tinatawag sila mga Kristiyano, pero ang kanilang kasuotan Right. ay makasanglibutan. Right. Ibig sabihin, hindi talaga sila ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Amen. Right. Yun ang pagkakilanlan. Right. At yung mga tunay na iglesia, talagang sumeparate na Amen. sa mga bagay ng sanglibutan Right. at Lord. mga tradisyon. Amen. May mga iglesia ngayon pag may araw ng patay, araw ng Pasko, ano pa? Daming mga tradisyon, di ba? Galing sa sanglibutan yun. Pero nakikiayon pa rin. Pero ang tunay na iglesia na siyang lumabas mula roon, hindi na sila sasali roon. Dahil makasanglibutan yun. Right. Mundo ng demonyo yun. Right. Hindi yun sa Diyos. Right. Lapit na naman yun. November, December, lapit na naman. Hindi sasali ang tunay na iglesia ng Diyos dyan. Right. Dahil inilabas ka na nga roon Alipin ka doon pero ngayon naglilingkod ka na sa ibang kaharian. At yun ay ang kaharian ng Diyos. Amen. Ang Right. iglesia ng Diyos. Kaya nga, tingnan nyo, I don't blame. Hindi natin masisisi. I don't blame the sinner from sinning. Hindi natin sila masisisi ang mga makasalanan kung sila'y nagkakasala. Bakit mo sila sisisihin? Na nagkakasala sila, ganun ang itsura nila, ganun ang ugali nila. Huwag mo silang i-blame. Why? Nasa mundo sila ng sanglibutan Right. Ang sisihin, if the sinner goes down and drink beer, and smoke cigar, and goes to picture show, and things, don't blame him. Dati tayo rin ganun, di ba? Right. Yung binasa natin una, ganun din tayo That's the only pleasure he's got now. And it's the only pleasure he's ever going to have. That's right. I don't blame a pig for sticking his nose and the manure pail. Di ba? Yung baboy. Hindi natin sila masisisi kung ba't sila tinawag na baboy. Yung aso, hindi rin natin masisisi kung kakainin niya yung sarili niyang suka. Kaya, certainly not, he's a pig, let him alone. Hayaan sila. Kasi, naroon sila sa mundo ng sanglibutan, ng Yes. mga demonyo. Right. At kanila talagang paglilingkuran ang demonyo. Dahil alipin sila ng Diablo. Diba? Kaya, salamat kay Lord. Tayo ay tinawag ng Diyos. Tinawag tayo palabas sa sanglibutan. At yun ang identification. Yun ang pagkakilanlan na tunay na iglesia ng ating Panginoon. Amen. Lumabas ka na Sige, next. That's the way, when you're in the true church, when you've been called out by God, separated from the things of the world. Amen. Ano nyo Kung alam nyo
Kung ikaw ay nandoon sa totoong iglesia ng ating Panginoon at tinawag ka ng ating Panginoon palabas mula at iniwalay ka sa mga bagay ng sanglibutan and love the Lord with all your heart. Amen. Iniibig mo ang Diyos ng buong puso, buong puso. Right. Hindi kalahati. Buong puso. Right. And all your soul. Buong kaluluwa. And mind. Buong pag-iisip. Yes, right. Baka yung pag-iisip nyo ngayon, wala rito Kailangan narito Right. para maging buo ang ating pag-iisip kay Lord. Amen. Right. Pag ang iba, andito nga. Saan kaya ang kakainin mamaya? Yung anak ko doon, kawawa. Yeah. Hindi yun buong pag-iisip kay Lord. Tama. Right. Buong lakas! Amen. Kaso mahina na tayo Isang linggong tayo nagtatrabaho, na araw tayo nagtatrabaho. Lakas natin naroon. Pagdating ng Sunday, natamad na ako ata magsimba. Buong lakas, nasaan? Right. Inubos natin sa sanglibutan. Right. Amen. Ubusin mo ang lakas kay Lord Jesus Christ. Ng buong lakas. Pagpupuri, pag-amen, pakikinig, lahat ibigay mo ang iyong lakas sa ating Panginoon. Yes, Yun ang pagkakinanlan Hallelujah. Right. na siyang tunay na iglesia ni Lord. Amen. Then you know, malaman mo na you're in the church. That's right. Pag ganun ka, malalaman mo, nandito ako sa tunay na iglesia ng Diyos. Right. Glory. Punta kayo sa mga malaking church. Tahimik yan. Wala silang lakas para pumuri sa Diyos. Right. Ang lungkot niyan. Diba? Kita niyo yun, may mga, ano pa yun, tawag dito? Choir. Choir. Ganda ng damit, pare-pareho. Diba? Yun lang ang inibigay nilang lakas sa ating Panginoon. Kung iba ang nobya, Right. sumisigaw, Yes, hallelujah. pumapalakpak. Kaya napagsasabihan tayo dito na, baliw na yung mga yan. Right. Iyak, sisigaw, baliw yan. Yun ang mensahe ni Lord Right. The oddball, Yes. Right. the oddball, mga baliw ang mga anak ng Diyos. Yes. Why? Nababaliw tayo kay Lord Jesus Christ. Diba yung mga magnobyo at nobya? Minsan nababaliw yan sa kanyang nobya. Hindi, kung ano-ano yung ginagawa niya, babaliw na ito sa... Diba yan? Tanghali, ay ano na ating gabi na, gising ka pa? Magkasama na kayo sa ano, chat ka pa rin ng chat. Wala na. Nababaliw diba? The same ang nobya ni Lord Jesus Christ. Yes. Kung maaari, hindi na tayo aalis sa gawain ito. Para tayo ipagtukuran natin ang ating Panginoon. Balik tayo kay Lord. Yun ang pagkakilanlan sa tunay na iglesia ng ating Panginoon. Amen. Puri ng Diyos. Glory. Kaya, Babaliw na. yung mga nung nasa tunay na iglesia ng Diyos, humihiwalay yan talaga sa mga bagay ng sanglibutan yan. Yes, amen. Iniwalay na sila Right. Patay ka na sa sanglibutan. At ikaw ngayon ay nabubuhay kay Kristo Amen. Hallelujah. na siyang kaharian ng ating Panginoon. Glory. Tayo ay pinag-aharian ni Lord. Right. At kung ano ngayon ang sinasabi ni Lord, atin itong ginagawa. Amen. So isa pa lang, ang dami na oras. Isa pa lang yung tanong. Wala nang oras. Siguro, next na lang. Pagpuri ng Diyos! Tingnan niyo yung kasarapan na mensahe. Yes, amen. Isang tanong pa lang. Kilala na natin ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Dahil yan sa kapahayagang ipinagkaloob sa pinili ng Diyos. Yes, Na thank you, siyang Lord. tunay na iglesia ng Hallelujah. ating Panginoon. Next na lang Sige, next na lang.
Who set this church up? Pero haba akong binigay sa akin. Next na lang, para sa ating pastor na magkaroon ng mahabang panahon na pagsasalita. Purihin ng Diyos! Sa susunod, who set, yung pangalawang tanong, who set it up? Sino ba yung nagtatag? Nagmamalaki ng matulis dyan? Si Manalo ang nagtatag. Nagmamalaki yun. Pero sino ba ang nagtatag? Kaya, sa next na lang yun. Wala nang oras. Lord. Hallelujah. Kaya natin sa ating. Glory. Wala na. Haba na. Lord. Wala na yun. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin ng Panginoon at